Aminado po ang MMDA, hindi nila napaghandaan ang magiging epekto ng naturang demolisyon sa traffic. Mula sa EDSA, nakatutok live si Steve Bailisan. Mel, rush hour ngayon pero makakahinga pa naman ng maluwag yung mga motorista na kasalukuyan dumaraan dito sa EDSA, particular dito sa North Avenue dahil maluwag pa naman ang daloy ng trapiko. Makikita ninyo yung magkabilang lane, yung north at southbound lane ng Quezon Avenue flyover ay maluwag na nadaraanan nitong mga sasakyan. Pero yung makikita nyo sa pinakagawing kaliwa ng inyong TV screen ay yung mga sasakyang dumaraan sa ilalim ng Quezon Avenue flyover na nakararanas naman ng pagbabagal ngunit umuusad na daloy ng trapiko dahil pa rin, Mel, dun sa mga natirang kagamitan ng mga idinimolish at pati yung mga nananatiling militanteng grupo na sumusuporta sa kanila na kasalukuyan pa rin nagpoprograma. Medyo maayos-ayos na nga yung kondisyon o yung sitwasyon dito, Mel. Di gaya kaninang maghapon kung saan naging napakabigat ng daloy ng trapiko sa EDSA northbound dahil pa rin sa isinagawang demolisyon nitong National Housing Authority o NHA sa mga informal settler na umuukupa sa San Roque 2 sa Barangay Pag-asa. Halos hindi gumalaw ang mga sasakyan sa EDSA northbound kaninang umaga. Mula sa North Avenue sa EDSA, tumukod ang traffic hanggang Santolan. Sinara kasi sa mga motorista ang bahagi ng EDSA sa may North Triangle dahil sa demolisyon. Kaya naman gano'n na lang ang inis ng mga naipit sa kalsada. May appointment po kami sa doktor ngayon ng 2 o'clock. Anong oras na hindi pa ako nakakarating. Kaya sobrang kanina pa kami mga 1 oras na magdadalawang oras. Oo, kasi sobrang traffic, hindi tumatakbo. So, paikot-ikot yung bus. Late na kami sa trabaho. Kasi hindi sila namin, lumalaki ng gusto. Imbis nakikita kami maganda, hindi na kami kumikita. Kaya malinday. Kasi nga, dahil nga sa trapiko. Agad naman nag-deploy ng 30 karagdagang traffic enforcer ang MMDA. Pero di sila pinalapit sa demolition site sa pangambang sila pa ang mapagbuntunan ng mga galit na residente. Mula EDSA Timog, pinakanan ng mga motorista sa East Avenue, pinaikot sa Quezon City Circle at sa North Avenue na dumaan palabas muli ng EDSA. Hindi po kami part ng demolition activity. It's purely an NHA, National Housing Authority, in coordination with the local government units. So yung role po namin is to manage the traffic situation. Sa MMDA Metro Base, di halos nagkandaugaga sa pagtanggap ng tawag mula sa mga inip at galit na motorista ang radio at telephone operator. Tutok din sila sa mga CCTV camera pero ang problema, bumigay ang CCTV sa mismong lugar ng demolisyon. Aminado ang MMDA na hindi nila napaghandaan ang epektong dulot ng demolisyon sa trapiko. Nakadagdag pa raw ang pagdagsa ng mga deboto ni Padre Pio na siya namang nagpabigat sa daloy ng trapiko sa Ortigas at Libis. Humihingi po kami ng paumanhin dyan. Marami pong activities ngayon na hindi po natin na-anticipate yung bigat ng trapiko. Anniversary din po ng ni Padre Pio doon sa Ortigas area, kasama yung University of Asia and the Pacific. So marami pong religious activities ongoing. So Bandang 2:00 ng hapon, binuksan din naman ang bahagi ng EDSA na kanina'y binarikadahan ng mga pulis kaya bahagya rin namang lumuwag ang daloy ng mga sasakyan. Well, sa pinakahuling monitoring natin sa MMDA Metro Base, yung mga nakararanas ng pagbabagal din sa daloy ng trapiko ngayon ay yung sa bahagi ng North Avenue, yung mga nanggagaling sa Elliptical Road o yung Quezon City Circle, yung mga motorista na marahil inasahan nila na mabigat yung daloy ng trapiko dito sa EDSA at agarang nag-divert. Nangako naman, Mel, yung MMDA na sakaling matuloy itong demolusyon sa mga susunod na araw ay aagahan na raw nila yung pagbibigay ng abiso, partikular doon sa pagbibigay ng traffic rerouting scheme para di na nga maulit yung abala sa mga motorista na naranasan ngayong araw, Mel. Naku, sana nga! Maraming salamat sa iyo, Steve Bailisan. Relokasyon ang alok ng gobyerno sa mga residente. Bagamat marami ang tutol dito, marami rin naman ang tumanggap sa alok ng National Housing Authority. Mula sa Quezon City, nakatutok live si John Consulta. Exclusive, John. Well, dagsanga ngayon ng mga residente ng mga kabahayang dinemolish sa North Triangle dito sa Relocation Action Center ng National Housing Authority. Meron na rin mga ilan na naisumailalim sa voluntary relocation. Walang tigil ang dating ngayon dito sa Resettlement Action Center ng NHA ng mga residenteng nais ng sumailalim sa relocation program. Matapos ma-examine ang kanilang mga dokumento, agad pinapapili ang mga residente kung lilipat sa relocation site sa Rodriguez Rizal o sasailalim na lamang sa programang Balik Probinsya. Bukod sa pagkakaroon ng kanilang sariling mga housing units na malapit lamang sa palengke, health center at eskwelahan, pinapabaunan din ang mga residente ng libreng grocery at financial assistance na 6,000 pesos.
Maganda na po yung pupuntahan namin kaysa yung nandiyan pa rin po kami. Ano plano niyo magsali ko sa Mayor? Iyan ko muna sa pang araw-araw doon ko ilaan lahat para naman makita ng asawa ko masisave ko. Ang mga sumasailalim naman sa programang Balik Probinsya, tulad ni Mang Hilario, binibigyan ng 24,000 pesos para muling makapagsimula sa uuwi ang probinsya. Pinili ko na lang Balik Probinsya para pagtayo na lang bahay doon. Para safe naman yung pamilya ko. Ayon kay dating Quezon City Mayor Sonny Belmonte, ipinapatupad lamang ang Executive Order No. 620 at Republic Act 7279 na nagbibigay daan sa pagtatayo ng Quezon City Central Business District, kasama rito ang pagtitiyak sa maayos na relokasyon ng lahat ng maapektuhang residente. Pagka dumating ang business dyan, hopefully we can attract international business into that new business area, Central Business District of Quezon City. All of us in Quezon City will benefit. Hindi lang yung Mekaya but down the line. Displacement to from their livelihood. May lalaban talaga. Pero at the end of it all, pag na-realize nila na ang binibigay sa kanila ay security of land tenure. Tiniyak naman ni Quezon City Mayor Herbert Bautista na gagawin nila ang lahat para panagutin ang mga sindikato umano na nasa likod ng kaguluhan na nais lamang daw proteksyonan ang kanilang interes. Ito na lang yung mga nagrereklamo na ito na mga sindikato na nagpapaupa. Pinagsasamantalahan nila yung mga mahihirap na tao, yung tunay na mahihirap na mga tao para kumita. And that is not good. So ito yung mga bagay ng mga tao na dapat natin hulihin at dapat natin parusahan. Sa ngayon, Mel, ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-aasikaso ng mga tauhan ng National Housing Authority sa mga residenteng nais ng sumailalim sa voluntary relocation. At pinangako nila, Mel, na tuloy-tuloy lamang ito hanggang sa matapos ang lahat ng mga residente nagpunta ngayong gabi. Mel? Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Iba na raw yung may sariling tahanan, kaya may mga taga-barangay Pag-asa na pumayag na ma-relocate sila. Sa kabila nito, may mga agam-agam pa rin daw sila. Nakatutok si June Veneracion. Sa lugar na ito ang bagsak ng mga residenteng napali sa barangay North Triangle, Quezon City. Simple lang ang mga tirahan, gawa sa bato at yero, medyo may kaliitan. Pero para kay Geraldine Heraldizo, isa na itong maituturing na tahanan ng kanyang pamilya. Kasama sana si Geraldine sa mga maapektuhan ng demolisyon ngayong araw. Pero sa halip na makipaglaban pa at batuhan, mas pinili na niyang iwanan ang kanyang tinitirhan at lumipat sa resettlement area. At least ito sarili ko na. Hindi ko na mangamba na masunog pa kami, na mademolish pa ulit. Ganun lang din yun. Ang pinoproblema lang ng iba, minsan mahina ang supply ng tubig at paputol-putol din ang supply ng kuryente. Isa pa, malayo ito sa kalunsuran. Si Eduardo Palermo, dating regular na company driver at sumusweldo ng minimum wage. Pero napilitan siyang mag-resign dahil ang kanyang kita ay kinakain lang na mahal na pamasahe mula sa kanyang tinitirhan. Napilitan na lang daw siyang mamasukan bilang taxi driver dahil meron daw tsambang kita rito. Siyempre po, dito sa maganda na rin po ang kalagayan namin dito kaysa sa doon. At least dito sila kasigurado ho kami. Kanya nga lang po, ang nagiging lang dito sa amin, yung talagang medyo magastos talaga. Pero meron din namang hindi nasisiyahan sa kanilang tinitirhan. Pag gumising ka sa umaga, ang mga kumot namin, ang banig namin basang-basa dahil ang simento ay manipis lang. Manipis. Tapos ang bubong namin, bago nga yung bubong namin, may alunod. Bago pa lang lagyan ng alunod kasi tumutulo. Dapat bago nagpatira ang NSA dito, kumpleto na, yari na. Kung meron ng problema, natutugunan naman ito maski papano. May mga dumarating na truck na may dalang libreng tubig. Sa unang taon ng kanilang paninirahan dito, wala silang babayaran sa gobyerno. Magsisimula lang ang kanilang bayarin sa pangalawang taon na 200 piso kada buwan. Sa resettlement area na ito ng National Housing Authority, inililipat ang mga tinatawag na informal settlers mula sa lungsod ng Quezon City. Siyempre may mga problema at reklamo, pero karamihan sa mga taga rito, ang sinasabing isa itong pagkakataong makapagsimula ng bagong buhay at talikuran ang bansag na squatter ng kalungsuran. Sabi nga ng mga taga rito, iba raw ang pakiramdam na may sariling tirahan. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Kuweteng naman ang pag-usapan natin. Handang humarap daw sa Senado si DILG Secretary Jessie Robredo ngayong nadidiin ang kanyang departamento sa issue ng huweteng. Kasabay nito, hinamon ni Robredo ang mga lokal na opisyal. Umaksyon na daw sila para mapuksa ang huweteng. Nakatutok si Sherry Ann Torres.
Nakangiti pero aminado si DILG Secretary Jesse Robredo, apektado na ang DILG at PNP sa pagkaladkad sa kanila sa isyu ng huweteng. Maging sa mga pag-iikot raw niya gaya sa Samar kahapon, proyekto sa pag-unlad ang inihahain niya. Pero ang tanong sa kanya, huweteng pa rin. Yung tatlong obispo kasama namin, pinag-usapan namin paano ho namin maisaayos yung pamamahala sa lugar. Hindi ho yun mapapansin. Ang mapapansin ho yung wedding. Kasama sa wedding list na binigay ni Archbishop Oscar Cruz sa Senado ang ilang DILG, PNP at local officials. Ang ilan lalong nadiin sa wedding sa pagdetalye ni Senador Miriam Santiago ng alyansa raw ng DILG, PNP at wedding operators. Iniimbestigahan man ito, mas gusto raw ni Robredong hamunin ang mga sabit dito. The best explanation really is to do something. In fact, when I served notice to DILG and PNP that we should do something, it was not telling them that, I think that you're involved. It was telling them that we should do something so that people will believe that we're not involved. Hinihintay na lang daw ni Robredo ang imbitasyon sa kanya ng Senado para sagutin ang mga isyu. Tikom naman ang bibig nito sa isyu ng planong pagbibitiw ni DILG Undersecretary Rico Puno. Pero habang hindi pa sinasabihan ng Pangulo na lisanin ang kanyang pwesto, desidido si Puno na palakasin ang STL para tuluyan lang mapatay ang huweteng. I can defend myself on any charges that can be filed against me. And besides, the President has already spoken also that before they came out with those with the results of their investigation, sabi niya, I have full trust and confidence on Yusek Puno. Katunayan, maghapong nasa board meeting ang mga opisyal ng Philippine Charity Sweepstakes Office para tapusin ang guidelines ng STL. Samantala, matapos mabanggit ang pangalan sa Senado, naglabas ng paid advertisement sa ilang pahayagan ang mga kababayan ni Pangasinan Governor Amado Espino. Laman ng manifesto ang mga papuri kay Espino. Banta ng grupo, idedeklara nilang persona non grata ang sino mang maninira sa kanilang gobernador. Handa naman daw si Cruz na pangatawanan ang kanyang mga naging pahayag. Si Cruz ang dating arsobispo ng Dagupan Diocese. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras.